naputol yung pag-film ko kanina kasi natuluyan na yung memory card dito sa camera. Medyo nangalahati na ako sa pagme-makeup ko. Tatapusin ko lang guys yung makeup ko and then later ulit. Hello again! Time check! 6:59. Bababa na kami actually for the 7 AM breakfast. Pero, pakita ko muna sa inyo yung labas! It's very beautiful! Look at that! Yung mga nag-check out na sa Lado 2. That's the Lado 2 building. Yung parang taupe color na building na yan. So yun lang, alas 8 pa yung monorail. 8:15 kasi yung pinakaunang biyahe. Kaya mag-breakfast muna tayo and then babalik kami dito. Kasi since ito na yung last day namin and mamayang 12 noon na yung checkout namin. So, aawra-awra tayo dito guys. Ngayon lang kami officially makakapag-picture-picture dahil naging sobrang busy nung first 2 days namin dito sa Sapa. Sa last few hours natin gagawin yung mga kaartehan ko. Ganon! So, kain muna tayo guys. So, ayan yung ibaba guys ng homestay na pinagstayhan namin. And dito tayo sa 3rd floor. Ayan yung room namin. Ito yung trekking. O, diba? Pwede ka mag-over the bakod, diba? Katabing-katabi lang talaga. Tapos, bundok na yung likod. So, bababa na tayo. And this is their cafeteria. Diyan tayo mag-breakfast. May mga rooms din pala dito sa baba. So, pakita ko sa inyo yung harap ng trekking. Ang ganda din talaga ng bakura ng hotel na yan. Dito na tayo sa table, sa cafeteria para sa ating breakfast. Time check 7:10. Ang breakfast namin today, nag-advise na kami kagabi. 2 beef fried rice and isang egg and sandwich. Trend kami, 1 to Sawa, 1 to Sapa. Ngayon naman nakasalampa kami, guys. Guys, so, ito yung talent ko. Mura lang to. Tagal na naman ng train. Ba yun? Sinisiksik pa daw eh. Pasok pa. Tulak sa loob. Sa gitna. So, lahat ng pinagsasabi mo hindi na capture. Mga una natin hindi na-record. Na-record ba yung mga una? Guys, ito nga pala yung talent ko. Ulitin ko lang kasi hindi pala naka-video yung kanina. Aray. Ito yung talent. Sakit ng tuhod ko. Pero tagal naman ang trend mo. Tawagan mo na nga. Malayo yung inikutan. Nag-U-turn pa. U-turn pa. Baka naplata ng gulong yung train, guys. Diyan na ang train. Yes. Train to Sawa kami. Ayan na! Ayan na tayo. It's empty. Okay, done. Picture tayo tayo. HDR naman. So, yun nga. Natapos na kaming mag-aura-aura, picture-picture. And ngayon, magpapalit na ako ng outfit para sa aming paglabas papunta sa Sapa Lake. And I'm back after ng aming aura-aurahan kaninang early in the morning. So, ngayon nakapag-prepare na kami ulit. So, dapat kanina after nung aura-aurahan namin, picture-picture with the train, is didiretso kami para mag-Sapa Lake. Pero nag-change of mind kami. Mas pinili na namin mag-prepare and mag-dress up now para diretso na din hanggang sa pag-check out. So, ngayon, time check tayo. It's 11:06 na. And 12 noon yung normal na check-out sa mga hotels, 'di ba? So, diretso na to. Wrapping up na lang kami ng mga gamit para maiwan na natin sa lobby ng Lado 2. Tapos, diretso muna kami ng Sapa Lake. Syempre, aaura kami doon, 'di ba? Yun yung isa sa mga popular tourist spot dito sa Sapa dahil nga sa French feels na surroundings. So, makikita nyo rin yan online. Ngayon,
syempre, ang aura din ng outfit, 'di ba? Hindi ko to normal na ginagawa, pero pagbigyan nyo na ako. Ngayon ko lang to gagawin. Hindi ako mahilig mag flex ng mga sinusuot ko. Huwag natin palampasin ng liwanag. Ito ang ating outfit. Ayan. So, meron akong lumang knitted chaleco. Actually, ang tagal na nito, no? Like, 2018 pa yata. Tapos itong long sleeves naman na nabili ko lang sa Shopee nung 2020, ngayon ko lang siya ginamit. Dapat gagamitin ko to nung magja-Japan kami nung 2020. Pero unfortunately, hindi yun na isa katuparan. 2 beses ako nag-book ng flight pero walang natupad dahil nga sa pandemya. So yung pants ko naman, mga marites, ano lang to, H&M to, right? Diba, Tart? Sobrang functional niya pagka nasa malamig ang lugar. Tapos simple white shoes. And syempre, magsha-shades tayo kasi medyo maaraw sa labas. Later ulit kapag nasa Sapalik na tayo. See ya! Ting struggle, no? Kasi isang medium to large size na maleta lang yung dala namin. Tapos nagdagdag kami ng isang backpack. Hindi na kami bumili ng maleta kasi hindi naman namin alam na sobrang bulky pala ng mga ng mga fleece jacket. Magagahol na rin kasi kami sa oras. So, next time na lang tayo magmalaking maleta. Wala na akong kukunin dito sa loob, Tata. Wala na. Wala na tayo nakalimutan ilagay. So, yun. Yan lang ang dala talaga namin for 6 days. Isang ganyang kalaking maleta, isang backpack, and dust bag na ang laman ay neck pillow. Hi guys. So, ito na. Aura-aura lang bago lumabas. Aura. Ngayon, we're leaving na talaga. Thank you. Okay. Hi! The key! Yeah, here. Okay. Oh, thank you. Hi. We have just checked out. May we leave our luggage here? Yeah. Our sleeper bus will be at 4 p.m. We will just roam around Sapa Lake for now. No worries. Thank Yeah, you. just prepare. And our stop will be here until 11 p.m. So no worries. Thank you. Thank you. So yun, pwedeng iwanan daw dito yung gamit hanggang 11 p.m. Sabi ng mga attendant. So ngayon, diretso na tayo sa Sapa Lake. Kinatok na kami sa kwarto kasi nga ang tagal nung aura namin sa balcony. So yun, inabangan namin yung monorail dito sa labas ng Lado 2. Ito yung kanilang lounge na mountain view. Malaki to, guys. May nightlife dito kung gusto mo. Pero tahimik kasi dito sa homestay na to, no? Ayan yung pinaka accommodation ng Lado 2 if you wish for a better or more convenient and more decent room. So ngayon, tatakbuhin muna namin ang Sapa Lake para makahabol kami kasi dapat 3:30 nandun na kami sa bus station. Time check now, it's 12:40 at hindi pa kami kumakain. At nandito na tayo sa Sapa Lake. Isa sa magandang tourist spot na talaga namang the best pagka nag-picture and videos ka. Tingnan mo, kabog na kabog, 'di ba? Ang mga bulaklak, syalang-syala. Tapos ang linis ng lake. Dala na namin yung mga gamit namin para hindi na kami babalik ng hotel kasi 2 oras na lang pupunta na kami sa terminal ng bus. Look at that beautiful place. Diba? Wala lang sikat ng araw eh. Umaaraw siguro ang vibrant din ng itsura nito sa daytime. Ayan o. Diba guys, ang ganda. Nandito pa rin kami sa magandang area ng Sapa Lake. Actually, the whole Sapa Lake is really beautiful. Pero kasi favorite ko ang mga flowers.
Kaya dito kami nag-picture. Tingnan nyo naman. Diba? So ngayon, tapos na kaming umaura. And 1 hour to go. Bago yung biyahe namin sa sleeper bus. Kailangan na namin magpunta ngayon doon mismo sa terminal. More or less 850 meters siya from this place. Magjajawa kami para, alam mo na, i-video natin yung mga dadaanan namin. Kayang-kaya natin yan. So, jawak tayo guys. Papunta nga sa bus terminal. Doon na rin kami kakain. Tanghalian sa 2:00 na, no? Tapos, bit-bit lang namin ang aming mga bagahe. Buti na lang hindi ganun kadami yung dala naming gamit. Mostly yung mga pinili naming location ng homestay or ng hotel namin is yung malapit lang or walking distance dun sa mga gusto naming kainan. Or walking distance syempre sa sentro. So, last one video sa Sapa Lake. Diba? Tapos sa mga flowers. Let's go! So, naglalakad tayo ngayon dito sa gilid ng Sapa. Ano yan? Okay, let's go. Ang ganda dito guys. Kaya i-video ko talaga yung paglalakad namin na to. Nakailang days na tayo. Tomorrow yung ika-6 day natin, Tart, no? Kala mo ikaw lang. Kala mo ikaw lang. Hindi ka makukuhanan sa akin kasi nauuna ka. Porter ako guys. Ay, ang ganda dito, Tart. Yung angle na to. Oh, baka mag-picture-picture ka na naman. Tara na, tara na! Iwanan na nga kita. Dito magandang i-spend yung memory ng camera mo. Kaka-shoot ng ganyan. Or kaka-film ng ganyang angulo, diba? Ang ganda ng view, diba? Saan ka pa dyan? Diba? Mga hotel-hotel yan dito sa paligid ng Sapa Lake. At syempre huminto na ang jowa ko. Bahala siya. Hindi naman siya nagmamadali ako, pero kasi kakain pa kami. Tapos ilang meters pa lang yung nalalakad namin. Look at those flowers. Parang santan lang dun sa atin sa Pinas, diba? Tingnan nyo ang mga rosas. It's a regular flower here na nasa mga regular lang din na garden. Like a street garden, ganyan. Pero ayoko i-stop yung video kasi tingnan nyo naman. Hanap na tayo ng bench. Okay, so ang layo na ng nalakad namin, in fairness. Ang saya pala lakarin ng 800 meters kapag medyo malamig yung lugar. Yung parang hindi mo masyadong mapipili yung pagod kasi hindi ka pinagpapawisan. Normally, ang nakakasakit ng katawan at saka nakakahingal, nakakadagdag sa panghihina mo kakalakad is yung init. So, yun lang, natuwa lang ako. Andito pa rin kami sa kalye, papuntang sleeper bus terminal. More than 100 meters na lang bago tayo makarating doon. Masaya ko lang, kaya kahit walang kwenta na yung mga iba kong pinagsasabi, charot. So, yun lang. Gaganda ng building, oh. So, malapit-lapit na tayo sa ating destination. Yung jowa mo hindi mapakali. Tagal-tagal niyang maglakad, kakapicture ng picture ng picture ng picture. Mas marami pa yung pinipicture niya sa paligid kaysa sa aming dalawa. Ayun siya, oh. Ang bagal ng lakad kasi magpipicture-picture pa. Siya yung mahilig magpicture-picture, siya yung tumatanggi. Nakumuha pa kami yung another memory card. Tuloy yung video sa memory card na to, ito na yung last memory card namin. Ang remaining na lang is 38 minutes. Tapos 1080p lang yon ha. Meron pa kaming food trip sa Hanoi. Ayun, wala lang, nalungkot ako. Kasi kulang yung tatlong 128 gig. So, nandito na pala tayo. Kakadaldal ko, hindi ko na malaya na nandito na tayo sa ating desk. Ayan, nag-zoom in ako. Kokonsuy Ongha 436 Dien Bien Phu. Ayan yung bus terminal ng sleeper bus dito sa Sapa. Hindi pala siya bus terminal, pick up area, pick up and drop off actually. Diyan din kami binaba nung dumating kami dito sa Sapa. Instead of pho, pinili naming mag-banh. Ito lang to sa stores malapit sa pick up area nung sleeper bus. Dito tayo titikim ng banh mi. This is our second banh mi dito sa Vietnam. Pero sa area naman ngayon ng Sapa. Tapos,
Tingnan natin kung paano gawin ni Mother. Hindi ko na masyadong na-videohan yung iba, pero ayan guys, yung meat nila, and ayan yung mga ingredients. Tapos, yung sala ng oven, diba? Ayan yung iba nilang mga tinapay. Wala ditong dine-in, pero meron silang isang table na cute. Ayan sa laba. Diyan tayo later. Diyan niya ginagawa yung bun. Sana masarap, diba? Ito pala yung flavor na pinili namin. This one is actually their best seller. The pate, sausage, and egg. Pinartneran ko siya ng lettuce. And si Joa naman is itong grilled meat egg cheese. Ito daw yung second best seller nila. And ang partner naman niya na topping is cucumber. Ito na ang banh mi namin. 2.6. Nilagyan niya ng number, sweetheart, para ma-distinguish natin yung flavor. Kasi magkakamukha yung mga banh mi dito. Bubayad na si Joe. So, number 2 sa akin. Uy, ang laki niya. Come on. Ang laki! Sana masarap. And medyo firm. Uy! Medyo toasted yung bun. It's very crunchy. Mas crunchy to compare dun sa una nating naging banh mi, yung sa patikot. Okay? Second banh mi in Vietnam. But this time, here in Sapa. Sapa. I like the bread. Gusto ko yung crunch nito. Pero magkaiba yung texture ng tinapay na to compared dun sa patikot. I like it! Actually, dalawa yung banh mi na target kong i-food discovery sa Hanoi. Pero, na-verify ko kay Brian dun sa naging tour guide natin sa city tour na yung isang banh mi na gusto namin kainan is hindi daw okay. Kaya sa patikot lang kami kumain. Tapos, eto na ulit yung pangalawa. Hot! Ngayon, magpapalit naman kami ng flavor. Super init. Yung itlog. Ipalong mo muna bago mo kagatan. Ang rich, guys, ng itsura nung sandwich nila dito. Pati lasa ha, talagang rich and flavorful. Kaya punta ka ng Vietnam, hindi mo dapat ma-miss ang pangpagkain. Guys, pag pumunta kayo dito sa Sapa, tapos dito rin kayo sa same area mapunta pag sumakay kayo ng sleeper bus, you really have to try this one. Pinakita ko naman sa inyo yung store name or yung bakery name. You really have to try this one. Ang sarap nung in-order ng Jowa na grilled meat. Yung akin kasi sausage yun. Pero nagustuhan ko tong kanya. Mas nagustuhan ko siya actually. Ito yung sa akin, made in Vietnam. Sa kanya, ewan. Tapos, may nakita akong something dito na gusto kong tikman. Minimart ito. Dito lang malapit sa sa terminal din. So, iuwi ko to sa Hanoi. Gusto ko lang tikman. Wala, isa lang. Ha? 3 o'clock. 3 o'clock up. Heading again back to the pickup area. So, may bench dito sa labas. And dito na lang muna kami mag-stay. Tapos, tikman natin yung ating drinks na made in Vietnam. Huwag sana mag-react yung chan ko kasi meron siyang milk. Nice. Orange din talaga yung dominant niyang lasa. Para siyang orange with Yakult. Parang ganun yung niya. Lasa, tikman mo. Sarap. Sarap siya. So, yung binili namin, isang Pepsi, isa nito na made in Vietnam, and isang parang cake. 47,000 BNB lahat-lahat na. Mas mura bumili sa mga pharmacies and parang mini-mart dito or parang mga convenience store compared sa mga regular na tindahan. Lalo na yung bottled water, mas mura sa mga pharmacy. Like, mas mura siya ng 3,000 VND. Tapos, ngayon ko lang napansin sa label niya, natural orange pala siya. Kaya ang sarap niya. And meron siyang milk. May dito kasi nasa tabi kami ng kalye. Pero ang ganda ng tabi ng kalye dito kasi may mga bulaklak. Tingnan niyo. Diba? Ang ganda. So, ubusin muna natin to. 1 hour to go pa naman bago yung mismong biyahe. Para makaihi pa ako, diba?
Kasi another 6 hours yung biyahe natin pabalik sa Hanoi. And nandito tayo sa sleeper bus. Time check, 5:25 ng hapon. So ito yung unang stopover. Nakapag-CR na ako. And medyo ayan yung aming quarter dito sa sleeper bus. Meron siyang cortina dito sa aisle. Pero wala siyang cortina dito sa viewing sa labas. Tapos medyo mas makitid siya. Saktong-sakto lang for my height. Sa'yo, sakto lang ba? O medyo bitin? Bitin kay jowa. Mas gusto ko yung pwestuhan namin ngayon kasi nasa unahan siya. Like, nasa likod lang kami ng driver. Pero upper part, upper deck, ganun. Maganda yung akyatan nito kapag nasa second floor. Hindi mahirap umakyat, hindi mahirap bumaba compare dun sa una naming nasakyan. Doon mas maluwag yun, pero nahirapan ako umakyat at bumaba. Tapos, bukod sa mas makitid to, wala din siyang armrest. So, pwede kang gumulong pababa kapag medyo gumigewang-gewang yung bus. May armrest kasi yung nauna naming sinakyan nung papunta kami dito sa Sapa from Hanoi. Ayun, tapos bumili ako ng chestnut cake dito sa stopover. Kasi banmi lang yung nilunch namin. Ayun, mamaya ulit. Hi again! We're back sa old quarter. And time check, it's 11 p.m. Wala pa kaming dinner, so naghanap kami ng makakainan. We were supposed to go to Huang. Nakita ko lang sa Google. Pero bago kami makarating doon, may nadaanan na kami na kainan na ang daming tao. Actually, dessert shop siya. Pero nagsiserve din sila ng mga pho and other dishes na pwedeng maging dinner or pwedeng maging meal. Kaya dito na lang kami pumunta. So, ito yung order ko. Isang pho. Walang kamatayang pho. Tapos, yung jowa ko, ang order niya ay Noodles. ang order ni jowa is may beef chicken noodle soup. Noodle mix with beef. So, makain muna ko. Actually, yung luggage namin, dinrap lang namin sa ground ng hotel. Yan si Diamond King. Tapos, lumabas kami karoon. So, wala pa yung food ni jowa pero kumain na ako kasi mabagal ako kumain. Medyo modern yung lasa ng pho dito. Para siyang may umami, ganon. Iba yung lasa niya dun sa mga nauna namin kinain na pho. Dito sa Hanoi, dun sa Pho Gatay yun. At saka sa Sapa. Yung mga kinain kong pho, very close to authentic. Like walang bechin, ganon. Parang basic na timpla ng pho. Stir-fried with noodles pala. Yung siya noodle soup, stir-fried noodles. Di ba mo rin rin? So, verdict is commercial style na yung pho na to, guys. Dito sa kainan na nadaanan namin. Check on 93. 45,000 BND. Yung kanya na fried noodle, 45,000 BND din. 20k yung bottled water. Isang peraso. 500 ml. 500 ml. Tapos order ako ng avocado ice cream. 35,000 yata. 40,000 BND din yung ordering ko avocado ice cream. Ano yung 90 plus 40? 130. 50. Sana tinikman mo. Feeling ko hindi ito matamis. Ayan yung itsura niya and nilalagyan siya ng ice. Ay, hindi tart. Hindi matamis. May tamis siya. So, tikman na natin siya. Tinikman ni Jowa, hindi daw matamis. Mukha siyang gelatin. Feeling ko ganun. It's yogurt. Ah, yogurt. Masim-masim. Yes. Parang halos same sila nung dessert sa little bowl. Yung nauna namin tinikman na dessert. Halos ganun din yung pagkakagawa. But it's nice. Parang siyang less guilt dessert. Hindi siya matamis eh. Sarap ka. And nandito na tayo sa aming bagong kwarto. Kasi same hotel to, sa Diamond King pa din. Pero bago na siyang room. So, wala nang balcony yung second room na kinuha namin. Kasi isang gabi na lang naman kami dito. It's actually smaller and wala siyang window.
May window ba? May window, pero Meron siyang isang window. design. Pero maliit lang siya. Pagpasok mo, kwarto agad. Jaran! Oh, di ba? Naka-action cam ako kaya mukhang malaki yan. Pero maliit lang talaga yung kwarto. Tapos Design lang. French window. And then, meron siyang toilet. Hayan. Oo, kasi laki lang din ng toilet nung una. So, yun. Tapos may TV pa din. Mas maliit nga lang. And mas maliit din yung cabinet. Pero ang ganda ng mirror. Arte. Arte mo, day. O siya. Naantok na ako. Alas 12 na. Tutulog na ako. Pagoda eh. Bukas ulit. May explore pa tayong may mga natitira pa tayo sa ating food discoveries and bukas natin sila titikman. Tapos, baka magpunta kami ng Don Juan Market kasi may mga binili kaming konting items at kailangan natin ng additional maleta or kahit bag, pwede naman.